Ang ating kapaligiran, nagbibigay proteksyon at laman sa ating mga hapag. At syempre, ng malinis na hangin. Pati na rin ang ating mga kabundukan na siyang nagiging harang sa malalakas na hangin dala ng bagyo. At ang mayamang vegetasyon o halaman at puno nito ay nagsisilbing proteksyon naman laban sa iba pang sakuna kagaya ng landslide. Kaya't iba't ibang disiplina sa larangan ng siyensya ang pinag-aaralan upang ang mga ito ay patuloy na maprotektahan. Isa na rito ang forest management. Mga DOST Barkada, alam nyo ba ang forest management? Sa totoo lang ako rin, hindi. Kasamahan nyo ako matutunan ang larangang ito. Kasama pa rin syempre ang mga certified expert ng bansa. Dito lang sa Expert Talk. Sa pagdaan ng bagyong Egay at Falcon sa ating bansa, marami sa ating mga kababayan ang nalubog sa baha at nakaranas ng landslide. At hindi ligtas dito ang Mountain Province. Ayon sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bontoc Mountain Province, hindi bababa sa 6 na insidente ng landslide ang naganap sa mga kalsada papunta ng Bontoc. Mga nagtumbahang puno at gumuhong mga lupa na lubhang nagpahirap sa ating mga apektadong kababayan. Isa ito sa mga layuning solusyonan ng forest management. At ang certified expert na makakasama natin ngayon, isang balik scientist na nagtapos ng bachelor and master's degree in forestry sa University of the Philippines, Los Baños. At nag-PhD naman sa University of Washington. Tayo nang kilalanin si Dr. Guillermo Mendoza. DOST Barkada, nandito tayo ngayon sa Bontoc Mountain Province kung saan makakausap natin ang isang certified expert pagdating sa forest management. Please welcome Doc Guillermo Mendoza. Hi Sir Hill. Hello, kamusta po kayo? Yes. Okay naman, okay naman. Kwentuhan niyo po kami, ano po ba ang forest management at paano ba kayo nagsimula bilang isang forest management po? It's a long story but I've always been feeling like an environmentally conscious. But as a young student, I always wanted to become an engineer, by the way. But turn of events eventually led me to major in forestry at the University of the Philippines at Los Baños. And so at the time, ang ating Bureau of Forest Development was trying to upgrade its personnel. So they tried to recruit yung mga potential and supposedly talented graduates from high school. So they offered what they call the Bureau of Forest Development Scholarship, which I'm very proud of, and so I'm very thankful sa ating Bureau of Forestry and now Forest Management Bureau for the opportunity to pursue my career as a forestry graduate. Hindi man pinalad maging engineer, aba, etong si Dr. Guillermo hindi nagpapapigil. Papasalamat din po kami sa inyo dahil DOST Barkada, si Sir Hill po ay isang balik scientist. Di ba po? Yes. Para sa kalaman po ng lahat, yes. ano po ba yung balik scientist? Ang Balik Scientist, AJ, ay program ng DOST. The rationale of it ay upang hikayatin natin ang ating mga scientists who are working abroad, mainly US and Europe initially, but essentially all over the world na, upang bumalik dito sa Pilipinas for a short term and work alongside ating mga local scientists. Bilang balik scientist, ibinahagi ni Dr. Guillermo ang kanyang kasanayan dito sa Mountain Province State Polytechnic College. Ito ay upang iangat ang antas ng kaalaman ng ating mga provincial researchers. Yung aking engagement dito sa Mountain Province State Polytechnic College ay kumbaga continuation of what I have been doing also in my previous engagement as a balik scientist. So basically, nagfo-focus sa dalawang area, and this would be yung capacity building and also institutional strengthening.
Isa sa mga capacity building na ibinibigay ni Dr. Guillermo ay ang kanyang kaalaman sa landslide susceptibility. This is one of the reasons why I decided to come here at MPSPC, because yung landslide susceptibility analysis na inumpisahan ko sa Benguet State ay tinutuloy ko pa rin dito sa MPSPC. It's a common occurrence in Mountain Province and Benguet. Halos, we hear of yung catastrophic and, events na nangyayari pag nagkakaroon tayo ng landslide. Ang landslide ay isang halimbawa ng natural disaster. Nangyayari ito kapag nagkakaroon ng sudden movement o pagdausdos ng lupa. Kadalasan itong nangyayari kapag may lindol o kaya naman may malakas na ulan. Pero ang pangunahing sanhi nito ang pagkakaroon ng unstable ground. Ibig sabihin, hindi na kayang kumapit ng lupa kaya naman gumagalaw o bumabagsak ito. Nandito tayo ngayon sa area kung saan nagkaroon ng actual landslide dito sa Bontoc Mountain Province. At kasama pa rin natin si Sir Hill para bigyan tayo ng kasagutan kung paano nga ba at bakit nga ba nagkakaroon ng landslide. Yeah. Nakikita natin ngayon yung nangyari ng may landslide, AJ. At ito ay very typical na nangyayari dito sa Bontoc. Ang isang landslide, may tinatawag tayong, ito yung trigger factor. Ito yung direct cause. Pero in addition doon sa what we call yung trigger, meron din tayong tinatawag na conditioning factors. Ito yung mga factor na nagiging prone yung isang landscape to landslide. Malaki ang papel ng forest management sa landslide mitigation. Dahil dito pinag-aaralan ang slope stability, erosion control, water flow regulation ng mga lupa. Ika nga, ang kagubatan ay karugtong ng ating buhay. Yun ang kahalagahan din ng forest management, na kung pwede nating baguhin yung cover ng landscape. Kasi ang mga trees, ang mga shrubs, they tend to have deep roots. So, kasama yun sa pagtigil ng pag-hold ng slide. Kaya talagang hindi advisable na bumiyahe kayo kapag umuulan sa mga ganitong area po. Yes. I mean, landslide is a very complicated issue. I don't want to create the impression na madaling pag-aralan, but there are already methods that we can do this. So, hopefully, it will at least help us na mapag-aralan ng gusto ang landslide. Pero maraming salamat for that, Sir Gil. Pero ngayon, DSC Barkada, ang pinaka-importante, alamin ng weather bago pumunta sa mga ganitong area. Yes. And if you have an opportunity to plant a tree, plant a tree. I'm go for that one. Maraming salamat po, Sir Gil. Thank you. Thank you. Susunod, ano ang precision agriculture at paano nito mapapangalagaan ang coffee industry ng Mountain Province? Marami na ang teknolohiya at inobasyon na makakatulong sa agrikultura ang naitampok dito sa Expert Talk. At ang pag-aaral ng forest management, malaki ang ambag para mas mapabuti ang sektor na ito. Ito ang isa sa mga layunin ni Dr. Guillermo, pero hindi lang para tulungan ang sektor ng agrikultura, kundi upang gabayan din ang mga provincial researchers. Ano po ba sa tingin niyo yung importansya? Bakit kailangan natin iangat pa yung mga provincial scientists natin? Yeah, I think for a variety of reasons, napansin ko na initially I was a balik scientist sa University of the Philippines at Los Baños. But I felt at the time na marami sa ating mga balik scientists are concentrated sa mga, for lack of a better term, yung mga well-resourced universities like UP. I thought it would be better to concentrate my balik scientist engagement to help yung ating mga regional universities. Kasi dito talaga kailangan na ma-strengthen yung kanilang capability. Kasi napaka-importante, AJ, yung mga professors natin. Kasi sila yung ating conduit sa ating mga future professionals, whether they are working in forestry, agriculture, engineering, or what have you, na ma-strengthen yung kanilang ability to teach and to be current doon sa mga itinuturo natin.
sa ating mga estudyante. Isa sa mga itinuturo ni Dr. Guillermo dito sa Mountain Province State Polytechnic College bilang parte ng kanyang capacity building ay ang paggamit ng GIS o Geographical Information System. Pero ano nga bang Geographical Information System? Ito ay isang computer-based tool na nagpapakita ng lokasyon at datos nito. Isa sa mga halimbawa ng GIS ay ang Google Maps. The college investing in capacity building provides technical capacity, especially for the students and of course for the faculty to improve their skills and of course their technical skills in GIS. DOST Barkada, break muna sa science. Dahil nga nandito na rin tayo sa Bontok, hindi pwedeng hindi natin titikman ang isa sa mga pinagmamalaki nilang pagkain. Ito ang pinikpikan. Tara, tikman na natin. Yung sabaw niya, malalasahan mo yung may luya siya. At kung makikita nyo, yung manok niya is medyo itim siya dahil sinunog daw yung manok neto bago lutuin. Alam mo, mas perfecto kung may kanin. Kaya may... Yun! DOST Barkada, mahilig ba kayo sa kape? Dahil dito sa Mountain Province, aba, perfect na perfect ang humigop nito dahil sa lamig ba naman ng klima dito. Isa rin ito sa mga pangunahing produkto ng probinsya. At gamit ang forest management, makakatulong ito upang maging mas efficient ang kanilang pagtanim at pag-harvest nito. Bilang parte ng forest management, meron tayong tinatawag na precision agriculture. Dito, gumagamit ng modern technology at data analytics kagaya ng GIS upang mas mapaganda ang tanim. DOST Barkada, nandito tayo ngayon sa isang coffee farm sa Tadjan para alamin kung paano makakatulong ang precision agriculture sa ating mga kape. Kasama natin si Sir Hill at si Sir Roland para tulungan tayo sagutin ang mga katanungan natin. Tara, let's go! Okay? So bali, ito na po yung mga coffee. Ano Yes. pong tawag sa plants ng mga coffee? Varieties po kami dito, sir. Arabica po yung ating mga nakatanim na coffee trees dito. We have Red Bourbon, we have Typica, Catimore, and may Yellow Bourbon po tayo, pero nandoon po yung ating mga coffee trees. Bali, ito na yung mga chairs po. No? Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng precision agriculture? Yeah, ang precision agriculture, gaya nga ng title na precision, ito ay technology upang makatulong sa atin na we are going to do the right thing at the right time and at the right place. Gamit ang precision agriculture, inaalam kung gaano karaming fertilizer at kung kailan lalagyan ang mga tanim. At ginagamit din nila ito para imapa ang mga lugar kung saan mayroong mountain province coffee. Dahil dito, mas napoprotektahan nila ang mga legit sources ng nasabing kape. Maprotektahan yung trademark na Mountain Province Coffee. Kasi apparently marami na yung nagki-claim na nagmamarket sila na ito ay Mountain Province or the more popular brand na Sagada Coffee. While in fact, hindi naman totoo. Dahil ang Sagada Coffee ay may trademark, it can command a higher price. And so one of the things na gusto namin gawin, na i-propose na pala, ay para magkaroon kami ng sistema para ma-monitor at ma-detect yung mga retailers or whatever they may be. Another area ay pwede yung early disease detection. Isang gamit yan ng precision agriculture din sa coffee production. Bali, Sir Roland, ito po ay
ito yung, nade-determine ba kaagad kung anong type of coffee siya? Since meron tayong mga phenotypic characteristics ng coffee, like for example ng ganito, ayan, patusok siya. Ayan, matulis siya. So, tipika ito. Oo. Pero sa mga ka-DOST barkada natin na mahilig sa kape, ano po ba yung usually na ginagamit na coffee bean? Ang production po natin globally is pinakamarami talaga ang demand ng ating Arabica coffee. Arabica. Yun po kasi ang mas marami pong flavor, mas flavorful siya, mas nag-e-enjoy po kasi yung mga consumers natin dun sa kape na yun. DOST barkada, ito ang species ng kape na tinatawag na Catimor. At ito ang madalas matitikman na kape dito sa Mountain Province. At ngayon, titikman natin ito. At ngayon, titikman na natin ang Catimor, isang variant nito ng Arabica na madalas matikman dito sa Mountain Province. Perfect to, kasama ang perfect view. DOST Barkada, sa lahat na may hilig magkape dyan, perfect na perfect ang coffee na to. Balance na balance yung lasa niya. Kaya naman, pwede pantapat sa mga local cafes natin sa Manila. Sa ating pagbabalik, kikilalanin natin ang ilan sa mga college student na naging parte ng capacity building ni Dr. Guillermo. Disaster management at agriculture. Napakalawak ng sakop ng pag-aaral ng forest management at talaga namang hindi biro ang maging eksperto sa larangang ito. Dahil na rin sa dami ng agricultural products ng Mountain Province, ilan sa mga college student ng MPSTC, ito ang napiling pag-aralan. Yo! Hi! Yo! AJ! Melanie! Lori! Aizen! Faith and Briggs. Ano yung mga course nyo? Sa akin po, sir, is agroforestry. 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 Environmental science. Naiba siya. Forestry po, sir. Forestry and? Forestry din. Oh, saan nagsimula yung interest nyo sa forestry? Mga bundok. Mahilig ka sa bundok? Ikaw, bro. Para po sa akin, dahil nandito po kami sa Upland, kaya po nagkaroon po ako ng interest para sa the main is restoration of dahil sa rapid pagbabago ng climate or climate change. Nagsimula ang interest ko po doon is dahil mahilig akong magtanim, saka mag-grow ng plants. Plantita. Plantita pala siya. Ano yung mga trees? Trees and crops. Oh, nice. Ito naman yung question ko. Ano ang natutunan nyo sa GIS na training nyo? Kamusta ba yung experience? The concepts during the training. Actually, Sir Mendoza we undergot 2 trainings under Sir Mendoza, which is the GIS and the Province Administration. And from these concepts that we have learned from him, we have realized that these concepts are very life-changing and it catalyzes changes for the better, because these concepts are very useful in our daily lives, like in watershed delineation, crop suitability, land use management, tree mapping, and others. Pero kayo ba, paano nyo sa tingin na maa-apply siya? So, besides in the calculation of carbon sequestration and forestry and agroforestry, this can be used in geographic and engineering development and management purposes. Nice. Yun. Salamat. Balik na ulit kayo sa chismisan nyo. Oo, pasensya na kayo na istorbo ko kayo. Ingat kayo. Bye-bye. Ang pag-aaral sa larangan ng siyensya, hindi lang makakatulong sa ating mga personal career. Makakatulong rin ito sa paggawa ng mga pulisiya sa ating bansa. Ano po yung importansya ng mga science-based policy sa bansa natin? Napaka-importante yan, AJ, kasi dapat ang mga pulisya natin, policies natin,
ay may sapat na scientific basis. Yung sinabi ko kanina na kailangan magkaroon tayo ng policy na hindi na dapat magtayo ng bahay sa mga landslide prone areas. Bakit? Sabihin natin, bakit hindi nyo kami pinapayagan na magtayo ng bahay dyan? It's because scientifically, we have studied. We have the scientific basis. We have the technological method na ginamit para pag-aralan na iyang area na yan ay very, very susceptible to landslide. Halimbawa, magkaroon tayo ng policy na huwag naman masyadong gumamit masyado ng fertilizer, especially dun sa areas na may problema sa pollution. I think the important thing to remember, kailangan natin na bago tayo magtayo, magbigay ng pulisiya, ay meron tayong scientific basis kung bakit kailangan ito. Before we end po, ano po gusto nyong sabihin para sa lahat ng mga kabataan or everyone? Okay, sa ating mga kabataan, ang message na gusto kong ipaabot ay, alam ko, lalo na yung mga still about to embark on a professional career, huwag niyo naman sanang kalimutan ang mga environmentally related disciplines, forestry, environmental science, ecology, agriculture, and so on. Kasi although they are not, for lack of a better word, ay hindi glamorous, lahat tayo gusto natin maging lawyer, engineer, doctor, ganyan. Pero I think they're as equally important. No? The world in the next 20 to 50 years is your world, not ours anymore. And so, try to do what you can to make sure na maprotektahan yung ating environment. And this may mean taking initiative in the waste management, na huwag na tayong masyadong magtapon, huwag na tayong masyadong gumamit ng plastic. At kung tayo ay nagsiswimming sa ocean or sa somewhere, huwag na natin itapon yung mga plastic wrappers. That's another thing. And then, siguro sa mga sa mga nasa education na or those who are in engineering or other fields, ang aking masabi naman ay sana ay huwag nating kalimutan ang environmental impacts ng ating mga ginagawa. Ang sarap matuto ng maraming bagay, lalo na kung natututunan din natin maging responsable sa kapaligiran. Ang forest management ay isa lamang sa mga field of science na hindi lang makakatulong sa ating kapaligiran, kundi makakatulong rin ito para mapaunlad ang pamumuhay ng ating mga kababayan. O diba, mapa-disaster management o agriculture, sagot yan ng agham at teknolohiya. Kaya alam nyo, DOST Barkada, napakasarap matuto, lalo na kasama ang mga certified expert ng bansa. Kaya tutok lang dahil patuloy kami magbibigay ng makabuluhang kwento sa mundo ng siyensya. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.